Pahayag 14 sa talatang 14. Tumingin uli ako at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. Ang anghel na isinugo ng Panginoon na dapat pakinggan at susundin. Siya ang mangunguna at mangangalaga sa mga hinirang patungo sa ligtas na dako. Ang mga hinirang na kabilang sa munting kawan. Lucas 12 sa talatang 32. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Yan ang napakagandang kapalaran ng Iglesia ni Cristo, hinirang na sumasagisag sa anak na babae ng Sion, ang higit na kinikilala ng Panginoong Hesukristo na mapalad. Kung bakit? Sapagkat tanging sila lamang ang kumikilala sa utos ng ating Panginoong Diyos sa magaganap na pagtakas o paglikas para maligtas sa kawasakang darating sa kasalukuyang daigdig na ang ating Panginoong Diyos rin ang nagtakda nito. Isaias 62 sa talatang 11 at 12. Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Ang kaniyang kagantihan ay nasa kaniya, at ang kaniyang ganti ay nasa harap niya, at tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawagin hinanang bayan, hindi pinabayaan. Malakias 3 sa talatang 1. Narito, susuguin ko ang aking mensahero. Siya ang maghahanda ng daan sa aking unahan. Kung magkagayon, ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang hinihintay ninyong mensahero ng tipan ay darating, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Tatlo ang pinatutungkulan sa talata ng banal na kasulatan na napauukol sa hula, paunang pahayag o propesya ng ating Panginoon Diyos na ating nabasa sa Malakias 3:1. Mensahero, Panginoon, Panginoon. Ang Panginoong Diyos ang nagsugo sa kanyang mensahero, ang Panginoong Hesukristo, Panginoon na hinahanap na biglang darating sa kanyang templo. Elias, Arkanghel, Hesukristo, ang mensahero ng Panginoon na naghahanay ng kanyang mga pagpapayo na mababasa sa mga bagong pahayag. Sa kanya nakalaki at sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoong Hesukristo at maging ang ating Panginoong Diyos. Isaias 42
sa talatang 1, sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili, at lubos na pinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Yan ang pangako ng Panginoong Hesukristo sa nagmamahal sa kanila. Ang mensahero na inuutusan ng ating Panginoong Diyos na maghahanda ng kaniyang daan, ang daan ng kabanalan. Pinili at hinirang ng ating Panginoong Diyos. Dalawang katauhan na pinag-isa ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo nang lalangin niya sa kanyang sarili ang isang taong bago, ang literal na isang taong bago na kumakatawan sa kanyang pagbabalik sa daigdig. Oo, ang Panginoong Hesukristo, ang anak ng tao. At ang paglalakipan niya na si Elias Arcangel ay ang kamukha ng anak ng tao. Pahayag 14 sa talatang 14. Tumingin uli ako at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. Sapagkat nang siya ay isinilang, oo, ang batang lalaki na pinatutungkulan ng Panginoong Hesukristo sa aklat ng pahayag ay inagaw at dinala ng anghel sa harap ng Panginoong Diyos. Pahayag 12 sa talatang 5. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang espiritu ng batang lalaki na si Elias Arcangel ay pinagpalit ng ating Panginoong Diyos sa Panginoong Hesukristo na nasa langit. Yan ang plano ng ating Panginoong Diyos kung bakit niloob ng ating Panginoong Diyos na dalhin sa Kanya ang sanggol na batang lalaki ng isilang. Naganap ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na pagpalitin ang espiritu ng bata sa espiritu ng Panginoong Hesukristo. Oo, ang wangis ng Panginoong Hesukristo sa nakaraan ang lumalarawan sa lumalaking batang lalaki na nakatakdang maghari sa bagong daigdig na pinatutungkulan sa hula na binabanggit sa pahayag, ngunit katawan lamang at kaluluwa ni Elias Arcangel. Subalit ang espiritu ng Panginoong Hesukristo ang siyang maghahari sa bagong daigdig. Ito ang kanyang mga naipahayag sa mga apostol noon. Mateo 19 sa talatang 28. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Pahayag 20 sa talatang 4. Pagkatapos, may nakita akong mga trono
at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahen nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Mateo 11 sa talatang 25. Nang oras ding iyon, sinabi ni Jesus, "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanan ito sa mga taong ang akala sa sarili ay marurunong at matatalino. Pero inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman." Sa bahaging ito, nais niyang ituwid ang maling pagkaunawa ninyo sa mga talata kung bakit hanggang ngayon ay hindi ninyo matanggap ang mensahero ng Panginoon na hindi naman niya aagawin ang pamamahala ng kapatid na Eduardo B. Manalo sa Iglesia ni Cristo. Iba ang atas ng Panginoong Diyos sa kapatid na Elias Arkanghel Hesukristo. Ang may paunawa niya sa inyo ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, kung paano kayo makararating sa Kanyang kaharian, kung paano kayo maliligtas sa gagawin ng ating Panginoong Diyos na kawasakan sa kasalukuyang daigdig na ito. At yan naman kayo pangungunahan ni Elias Arkanghel Hesukristo, sapagkat yan ang atas ng Panginoong Diyos sa Kanya na maihatid kayo sa ligtas na dakong banal, na doon ay pangangalagaan kayo sa loob ng 3 taon at kalahati. Ang diwa ng Panginoong Hesukristo na tagapagligtas ang nakalakip sa Kanyang pagkatao. Ang tagapagligtas na inyong pinakahinihintay-hintay na darating sa Kanyang templo, katawan at kaluluwa ni Elias Arkanghel. Subalit, Espiritu ng Panginoong Hesukristo ang nasa Kanya na nagbalik na sa ating panahon. Kaya nga, binigyan siya ng Panginoong Diyos ng pangalan na Elias Arkanghel Hesukristo, para sa kabatiran ng lahat, mga bagong kaalaman na di pa naipapaunawa ni numan. Mateo 24 sa talatang 36 hanggang 39. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito, kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahonan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat.
ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. Ipinauunawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na kausap niya sa panahong yaon na walang tiyak na araw o oras ang kanyang pagbabalik. Pawang mga palatandaan lang ang itinugon niya sa kanila na halos lahat ay nakapaloob pa sa mga wakas ng lupa. Ngunit hindi pa niya tiyak kung kailan at hindi niya talaga alam. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang Ama lang ang nakakaalam nito. Totoo, hindi niya alam kung kailan ang kanyang pagbabalik, kung kaya buong katapatan na iyan ang tugon ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad niya noon o mga hinirang niya noon. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Yan ang tama, yan ang totoo. Ang Amang banal din naman ang nakapagpahayag kung kailan ang Panginoong Hesukristo darating. Tiniyak ang panahon na tuwirang tinukoy ng ating Panginoong Diyos ng kanyang pagdating na mababasa sa Isayas sa 62 sa talatang 11 at 12, ang panahong binabanggit ng kanyang pagbabalik sa wakas ng lupa. Gaya na nga ng naipaunawa, hindi sa panahon ng kapatid na Felix Y. Manalo. Hindi rin sa panahon ng kapatid na Eranio G. Manalo. At hindi rin sa panahon ng kapatid na Eduardo B. Manalo na pawang nasasaklawan ng panahon ng sa mga wakas ng lupa. Samantalang ang wakas ng lupa ay umiral noong May 27, 2015. Na diyan isinilang ang anak na babae ng Sion. Ang banal na gawain ng ating Panginoong Diyos na kanyang bayang hinirang o Iglesia ni Kristo hinirang. Juan 14 sa talatang 18, hindi ko kayo iiwanang tulad ng mga ulila. Ako ay babalik sa inyo. Tiniyak ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagbabalik. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Pakatalino tayo sa pag-unawa sa bahaging sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Ang mga pangyayaring yan ay hindi magaganap sa panahon ng 1,000 taon. Naghahari doon ang kapayapaan at kalooban ng ating Panginoong Diyos sa mga taong makapaninirahan sa banal na bayan na bagong Jerusalem. Kaya ang kanyang pagbabalik ay nasa yugto ng ating panahon. Ano-ano ang ginagawa ng mga tao sa panahon ni Noe?
ng mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Ang bahaging ito ay katumbas na iginagayak para maligtas ang mga tao na wala silang kaalam-alam sa mangyayari. Hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Walang pag-aalinlangan, iginagayak ang mga tao ngayon sa kaligtasan na inaalok ng ating Panginoong Diyos. Ito na nga ang yugto ng panahon ng kanyang pagbabalik. Noong una, hindi niya alam kung kailan ang takdang panahon ng kanyang pagbabalik at tanging ang Ama lamang ang nakaalam. Ngunit ngayon ay alam na niya na sa yugto ng ating panahon. Sa dulong panahon, naganap ang kanyang pagbabalik. At ang lahat ng yan ay ipinapahayag ng mensahero ng Panginoong Diyos na kanyang isinugo para muling magpahayag. Isaias 42 sa talatang 9, ang mga dating pahayag ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang sasabihin ko ngayon bago pa mangyari ang mga ito. Basahin ang kabuuan ng pahayag sa blog ng Iglesia ni Cristo Hinirang sa lalong ikauunawa sa mga bagong pahayag.